I never deceived the President. Hindi ako pinalaki ng magulang ko na magsinungaling. Yan ang galit na tugon ni retired SAF Director General Getulio Napeñas sa inilabas na pahayag na dating Pangulong Noynoy Aquino kung saan idiniin siya sa madugong Mama Sapano encounter. Giit ni Napeñas, hindi totoong direkta siyang nag-report kay Aquino. Wala raw siyang numero nito at lagi raw siyang dumadaan kay dating PNP Chief Alan Purisima. Imposible rin daw na walang alam si Aquino sa pagpaplano sa Oplan Exodus dahil siya nga raw mismo ang nagbigay ng go signal sa operasyon. Wala rin daw direktiba ang dating Pangulo nang sabihin nilang time on target ang koordinasyon sa gagawin sa AFP. Malabo rin daw na hindi alam ni Aquino na may partisipasyon sa plano ang mga Amerikano. You have to own it. If you did it, you own it. Para kay Napeñas, malinaw na pinaghabi-habing kwento ang mga pahayag ni Aquino. Bakit inutusan niya yung suspendidong Chief PNP ng mga siwa ng operasyon? Proven na ang nag-utos, nag-approve, Presidente. Ang nangasiwa, si General Purisima na suspendido. Ako na inutusan, ako na ngayon makasalanan. Tao maghusga at magbigay ng conclusion yan. Tama ba yun? Na ang nag-utos, libre na? Aminado si Napeñas, pinagsisisihan niya na minsan siyang sumunod kina Aquino at Purisima. Pinagsisihan ko yun na bakit naging masunurin ako sa presidente natin na iiwanan lang pala ang tao niya in the end. In the first place, kung alam ko lang na gano'n, naiiwanan niya kami in the end, dun sa bakbakan, hindi na natuloy ang operasyon na yun. Kumpiyansa si Napeñas na lalabas ang katotohanan sa Truth Commission na gustong buuin ni Pangulong Duterte. Kailangan ng Truth Commission na independent Truth Commission. Senado, sino ba kakampi niya doon sa Senado? House of Representatives, sino ba kakampi niya? Pagka politician ang nag-imbestiga na dyan, I have to say this, nagkakaroon ng Punto por puntong sinagot ni dating Pangulong Noynoy Aquino mga sinabi ni Duterte laban sa kanya kaugnay sa madugong operasyon sa Mama Sapano. Yan ang tinutukan ni Lay Alves. Isang malaking dago sa administrasyon ni dating Pangulong Aquino ang engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao noong 2015 kung saan nasawi ang tinaguriang SAF 44. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ang operasyon daw para arestuhin ang teroristang si Marwan ay Operation Umano ng Central Intelligence Agency ng Amerika. Sa isang pahayag, itinanggi ito ni Aquino. Wala raw siyang Amerikanong nakausap tungkol sa operasyon bago o habang isinasagawa ang operasyon sa Mama Sapano. Ang pagkakaalam niya, tumulong lamang daw ang Amerika sa equipment at hardware na pinanggalingan ng intelligence information. Isa pang ipinunto ni Duterte, dapat ang Army ang ginamit sa operasyon na ginawa sa liblib na lugar sa Mama Sapano at hindi ang PNP Special Action Force na sinanay sa urban terrorism. Ayon kay Aquino, hindi limitado ang operasyon ng SAF sa mga urban areas. Isang araw sa itinuturong kurso sa SAF ay ang Commando Course para sa counterinsurgency sa rural areas. Ang PNP daw at hindi ang Army ang namuno sa operasyon dahil sila ang nakahanap ng actionable intelligence. At ang PNP ang may police power at may tungkuling ipatupad ang arrest warrant para kina Marwan. Itinanggi rin ni Aquino na pinigilan siya ni Noy Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Ging Deles na magpadala ng air assets sa pangambang manganib ang peace talk sa MILF. Wala raw kinalaman si Deles sa misyon. Umalma rin si Aquino sa banat ni Pangulong Duterte na tila isinubo niya sa panganib ang SAF troopers. Batid daw niya na mapanganib na target sina Marwan at Usman kaya ipinagdiinan niyang kailangan itong paghandaan kabilang na ang koordinasyon sa Army bago ikasa ang operasyon. Hindi raw sanang malalagay sa peligro ang mga pulis kung nasunod ito. Hindi rin daw alam ni Aquino kung sino ang nakatanggap ng $5 milyong na reward mula sa gobyerno ng Amerika para sa mga nagturo kung nasaan sina Marwan. Hindi raw niya ito pinakikialaman. Sa pagtatapos, sinabi ni Aquino na kung may kasalanan man siya bilang Pangulo, ito ay ang pagtitiwala niya kay Noy SAF Chief Getulio Napeñas. Di raw sana napintakasi o napagtulungan ng mga kalaban ang PNP Special Action Force troopers na lumusob sa Mama Sapano. Tumanggi si Napeñas na magkomento tungkol sa pahayag ni dating Pangulong Aquino. Expected na ni Pino yun na kapag natapos yung term niya, there will be times na mababalikan yung mga insidente nangyari sa ilalim niya. Sa ngayon, nakahain ang reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide sa Ombudsman laban sa dating Pangulo. Sa kanyang counter-affidavit, hiniling ni Aquino ang agarang pagbasura sa reklamo dahil wala siyang direktang partisipasyon sa planning, approval at execution ng Oplan Exodus. Di raw nito kailangan ng approval ng Presidente dahil isa itong lehitimong law enforcement operation.
Sina Peñas anya ang in command sa Oplan Exodus. Ito raw ang nagplano at nagpatupad ng operasyon. Hindi raw siya nagkulang sa pag-utos kay na Peñas na tiyaking makipag-coordinate sa AFP bago ang operasyon. At kahit suspendido noon si Nooy PNP Chief Alan Purisima, bilang Chief Executive, pwede pa rin daw niya itong utusan bilang subordinate na ibahagi ang hawak nitong vital information tungkol kay Marwan at ang mga naunang operasyon para dakipin ito. Naroon daw si Purisima sa briefing noong January 9, 2015 bilang resource person. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Unahin na po natin itong kahapon pa na sagot daw ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa pahayag ni Pangulong Duterte tungkol doon sa pagmasaker sa 44 na miyembro ng Special Action Force. Itong sinasabi ni Pinoy, wala akong kinalaman dyan. Ang dapat sisihin nyo dyan is si Sub Director Hitulio na Peñas. Kalukuhan! Ay, kalukuhan ho talaga. Ano ho nangyari? Kaya nga nauso yung salitang Commander-in-Chief. Ako ang naman ng bayan at 44 sa aking mga anak ang nasawi. Hindi na sila may babalik. Nangyari ang trahedya sa ilalim ng aking panunungkulan. Dadalhin ko po hanggang sa huling mga araw ko ang pangyayaring ito. Hindi lang hanggang sa huling araw ng pangyayaring ito. Boss. Dapat gusto ko salubungin ka rin ng 44 na sa 44 doon sa kabila. At magulpi ka. Dahil nagsisinungaling ka. Dapat. Salubungin ka nila na sa 44. Pag ikaw ay pumaroon na sa kabila, salubungin ka ng 44 at magulpi ka sa kasinungalingan mo. Anong wala kang kinalaman dyan? Ikaw yung Commander-in-Chief. Alam mo na merong operasyon at alam mo kung gaano kadelikado yung papasukin ng mga sundalo mo. At pagkatapos turo ka ng turo, buti hindi ka nanuno, turo ka ng turo doon. Wala kang itinuturo yung sarili mo, hindi mo ituro. Anak ka ng butete talaga, Mabubwisit ka lang Dagdagan mo pa itong Conchita Carpio Morales na isa pang inutil at Judas Hestas. Ayaw dahil sa utang na loob na niyang lecheng utang na loob na yan, hindi makasukasuhan ang Pinoy at ayaw niyang isama. Dahil nga naman siya nag-appoint sa kanya, yung kanyang karir na wala ng kabuhay-buhay dahil thundercat na itong babaeng ito, ilang hibla na lang, alam nyo na. Binigyan pa ng karir ng Pinoy. Ayan tuloy. Sobrang pagkasipsip. Ayaw niyang kasuhan si Pinoy dyan sa Mama Sapano. Pero lahat na tayo alam na may sabit siya bilang Commander-in-Chief. Diyos ko po talaga naman, high blood ka. Lunes na umaga. Nevertheless, mga kapatid, isa sa mga pag-uusapan natin yan, at ang tanong natin, ang ating question for the day, kahapon nga, itinanggi ni Pinoy na may kinalaman siya sa Oplan Exodus. Sa tingin nyo ba, nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo ang dating Pangulo? Hashtag. Huwag na kayong magpautos yan! Hashtag. Liar. Ayan o ang sagutin ho ninyo. Isa pang pag-uusapan natin, Ivy. Itong investigasyon ng Senado kay SPO3 Santa Isabel, ay sino na ba talaga ang nagsasabi ng totoo sa ang PNP about NBI? Magkasalungat po ang resulta ng kanilang investigasyon. Ayon sa NBI, mukhang walang kinalaman sabi ng NBI, parang walang kinalaman dyan si Santa Isabel dahil sa mga ebidensyang dinala niya sa amin at ihinrap dito. Yung mga CCTV daw, kasama niyang anak niya doon sa isang bookstore, yung sasakyan na pangingidnap, may kambal plaka, etc. and etc. Sabi naman ng PNP, hindi, kalokohan, sinungaling. Ito na nga, dala-dalawa na nagtuturo sa'yo, yung katulong, yung kasambahay ni G.I.C. Joe, at yung kasama mismo si SPO3 Villegas, na ikaw pa nga ang sumakal. Alam niyo mga kapatid, may na-discover pa mga senador. Anak ng buhaya. Napakayaman pala itong SPO3 Santa Isabel.
Akalain mo may building ito na 4 stories sa Cubao? May bahay at lupa sa Caloocan, 5 bahay at lupa. May insurance company, anak ng butete. At alam mo ba kung magkano ang kanyang net worth? Dinaig pa ang mga senador. Wow, pare, bigat! Ang net worth lang naman sa kanyang salin ay 20 million. Ewan mo kung nakadeklara ito. At ang sweldo niya raw ay 8,000 isang buwan. Basta ako! Hindi ako naniniwala! Hindi! Inabot ako ng alas 2 ng umaga ka-compute pa paano umabot nakabili ng 5 building. Ito ay 5 bahay at lupa, isang building sa Cubao na 4 stories. May elevator pa, may gwardiya pa. Sa sahod, sa sweldong 8,000. May insurance company pa. Alam mo ba yun? Nag-i-insure ito, insurance company. Hindi ko talaga matanto kahapon kung paano nangyari yon. Sabi nga, baka mayaman ng misis. Wala, sabi ng CIDG. Ordinaryo ang asawa niyan. Wala, hindi galing sa mayamang angkan. Mabuti sana kung ang asawa niyan ay Subel, Araneta, Ayala, o Pangilinan, o angkan ni Lucio Tan o Henry C. Hindi. Wala. Malaking katanungan. Anyway, isa po sa mga pag-uusapan pa din natin yan, mamaya-maya ho mga kapatid. Magandang umaga po, Mr. Chairman. Magandang umaga naman, Erwin. Muntik po akong nalaglag na naman at muntik ako nabalian at nabagok pa yung ulo ko sa semento kahapon nang magsalita itong Pangulong Aquino, sir, yung dating Pangulo. Wala raw siyang kinalaman doon sa pagkamatay ng sa 44 at kanya pang ang pinakamatindi ay hindi ko alam kung medyo makapal-kapal ang mukha, ipinapadismiss niya kay Conchita Carpio Morales yung kaso laban kay Purisima at sa kanya. Dahil wala naman daw kinalaman, siyempre. Tayo naman, baka naman itong Morales, katigan yung request ni Pinoy. Paano ba ito, Mr. Chairman, sir? Erwin, unang-una, depensa na lang niya. Nabasa ko yung kanyang 3 pages na statement. At halatang-halata talaga, kino-cover up niya ang bata niya, si Purisima. Alright. Never siyang nagbanggit na pangalang Purisima. Dati hepe niya. Suspended yan during the operation dyan sa very sensitive mamasapano operation para kunin si Marwan, di ba? At mga terorista. Alright. So, obviously, si Aquino, si Noynoy, ay maraming tinatago. Kaya, very timely din talaga na si Presidente Duterte ay nagbuha ng commission para hanapin ang katotohanan. Okay. Ang aming kapuhanan yan sa mga biktima ng mga SAP 44, 44 niya, alright, ay naghihintay lang talaga ng ito na pagkakataon para malaman natin in full view sana ng taong bayan. Alright. Sino ang nagsisinungaling? Okay. Ang dating direktor ng SAP, si Director General na Peñas, o si Commander-in-Chief, former President Noynoy Aquino, at ang bata niyang si Purisima. Mr. Chairman, yun talaga ang kanyang depensa at kanyang pinaninindigan na ang tanging kasalanan niya lang ay nauturaw siya ni Peñas because pinagkatiwalaan niya raw si Peñas, yung pala nilin lang. May sinasabi siyang, sinabi ko mag-coordinate ka sa AFP, hindi naman ginawa. Sinabi ko na bago nyo gawin ito, dapat planchado na lahat. May sinasabing time on target. Yung mga ganito. Pero si Peñas, yeah, I heard General Peñas saying, hindi totoo yan. May kinalaman talaga siya. Pero ang pangambalan po kasi ng ilang kababayan natin, sir, baka alam mangyari yung kaso sa ombudsman. Alam naman ho natin, itong si Conchita Carpio Morales, malaki ang utang na loob kay Pinoy, at kulang nilang halikan itong wet po ni Pinoy sa sobrang pasasalamat na nabigyan pa siya ng career na dapat nasa bahay na lang ito at dahil retirado na pero nabigyan ng career as ombudsman,
baka mabaligtad, baka paniwalaan at katigan niya yung mga request ng kanyang amo dati. Alam mo, tama ka, Erwin. Kaya nga, di ba, nung nag-rally kami dyan sa Ombudsman, nag-issue kami ng statement, warning here, pag in less than a year, hindi niya ma-resolve itong aming final, itong mga biktima, ng mga magulang, mga kapatid, asawa, at ang VACC mismo, na yung reckless imprudence resulting to multiple homicide, 44 counts in a less than a year. Alright. Kami po ay magsasampa ng impeachment sa kanya. Okay. Ito'y seryosong warning sa kanya. Huwag siya mag-aasta-asta at sasabihin niyang siya'y justice. At immune siya sa ganito. At mag-ingat siya. At go for the merits of the case. Sir, kung nakita niya, ang ombudsman, nakita na raw, hindi kasama si Noynoy Aquino. So be it. Ano magagawa namin? May mga pa naman yan, legal remedies. The point is, etong si Aquino ay maraming tinatago, especially on issues na ni-raise ni Presidente Duterte. Yung $5 million, nasaan yun? Yung involvement ng mga Amerikano through the CIA, ano yun? So, nung nabasa ko yun, ako rin, muntik na ako malagtag sa kinauupuan ko, Erwin. Right. Talagang dapat si Aquino ay managot dahil ang mga Aquinos kasi halatang-halata, Erwin. Take the case of their father of Aquino. Dalawang presidente na Aquino, they've given justice to Ninoy Aquino. The assassination of Ninoy Aquino. No. Was the reason why they came into power. Right. Wala. Patay Malaysia lang. Ito, papatay Malaysia sa so 44 na nabuhay ito. Hindi pwede yan. Kaya that's why, nagpasa ng kurso ang mga biktima, papuntang ombudsman, sana maramdaman itong yung Morales na yan. Huwag kang magte-threaten sa amin. Kami yan, dapat pagsilbihan mo, Morales. Ay sabi nga niya, maghanda raw kayo, sir. Pag hindi niyo napatunayan, yung sinasabi niyo na bias siya, sabi niya, tignan ninyo tignan niyo BACC, malilintikan kayo. Ginanong ho kayo. Narinig niyo ba yun? Papaya na. Kasi winarningan namin siya narinig ko yun. Wala pa sa warning, Ombudsman Morales. Ikaw, servant of the people, ano ka? Ano ka, santo? Ano ka? Diyos? Pwede ba ayusin mo bago ka dito sa mundong to, alam nyo, kumuha ka na ng tama at maayos dapat na yung magiging pakikitungo mo sa tao. Gagawin mo mga biktima, walang iya. Hindi pwede yun. So, ready naman kami. Handa naman kami. Pero ang importante rito, malaman ang katotohanan, ang involvement ng dating Pangulo, at ito si dating Chief PNP. Very obvious, clear naman talaga Bakit inuutusan niya ang isang suspended PNP chief sa isang maselang na operasyon? Bakit? Siyempre si Peñas, under siya ni Purisima. Sunod-sunuran lang yan. At sinasabi ni Peñas, after their operation plan sa Malacanang, hindi na siya nakipag-ugnayan kay Aquino. We will take his word for it. So, and we wish that mag-isip-isip si Peñas ngayon. Dahil, ano mo naman, may kasabihan dyan yung lesser, evil. Yung lesser na may kasalanan. Culpability. Yes, sir. May culpability. Pwede siya maging testigo. So, ayan ang aming iniisip ngayon. Let this be a message to General Peñas. If you're willing to be a witness for the victims, yes. So yun, people, mga tao mo to, we are open for discussion. So, so hindi yung matutuloy. Sinasabi po kahapon ni Attorney Topacio na next week maaring sampahanan ninyo ng kaso ng impeachment itong si Ombudsman Conchita Carpio Morales, sir. Hindi pa. Magkakaroon pa ng lawyers meeting yan, hindi pa. Masyadong premature yan. So, mga hanggang kailan po itong pagbibigyan natin? Kasi
kung titignan mo, mukhang nakakalimutan na rin ng karamihan ng kababayan natin, Mr. Chairman, ha? Maraming nakabingbing kaso dyan ng sa mga PDAP. Kayo, ha? Yung kay Alcala na lamang, yung smuggling, alang nangyari. Sabi niya, due process, ano nangyari? Nakalimutan na. Nandoon na yata sa archives yung kaso na isinampan yung smuggling laban doon kay Lea Cruz at saka kay Alcala. Alam na nangyari. Tama yun, tama, Erwin. Kaya that's why si Morales, she admitted herself na isang, record sa ship niya ata, na sa ombudsman. Matagal na pala dapat for filing yan. Bakit ngayon, nung bago mag-January 25, na anibersaryo ng Mama Sapano, pinahin nila sa Sandigan Bayan. Ano yan? Pangkonsuelo de Bobo. Under mo ba kaya na sa Ombudsman Morales? Under mo yung mga tao dyan sa Ombudsman? In other words, hindi niya alam nangyayari sa kapaligiran niya. Mr. Madam Morales, hindi mo alam. Yung mga deputy ombudsman mo, kasi ba dyan, mga kurap yan. See? Natutulog. Kita mo yan? Doon ang basis namin talaga na hindi niya kontrolado ng ombudsman. Siya ang kinokontrol na ibang mga kurap na mga ombudsman dyan. Na mga tao? Mga tao, kita mo? Galing na mismo sa bunganga niya. Ano sabi niya? Nagano kami, nagbigay ako ng show cause order. Bakit na-explain? Kaya kami, baka mag-file din kami ng separate complaint with regards to that incident. Imagine that, June pa raw. June, July, August. Imagine that. Last year pa. Pagkatapos, here we come. Tapos, sasabihin mo gano'n, maayos mo itong complaint. Sa amin, we filed the case of this multiple homicide na ito. July 1, right after Erwin, pagpapa ni Aquino. Pinal namin agad yun. Kasi hindi na siya immune Hindi na siya immune. Wala na siyang immunity. He can no longer claim immunity from being charged. So, I guess we'll just have, we'll all have to wait, sir, kung ano pa. Pero, kung talagang pipilitan ni Morales na walang kasalanan si Pinoy dito, ano na mangyayari? Ano na gagawin natin? Finish or not finish? Tapos na. Erwin, we gave her less than a year. Dapat less than a year, maayos mo to. Otherwise, ang less than a year ko, pwedeng 6 months yan, pwedeng 4 months, 2 months. Of course. Bilis-bilisan nila yan. Kasi remember, tama yung sinabi mo, marami kaming final na complaint. Isa ipapile namin, magiging base namin for the impeachment. Ang dami naming mga final namin dyan sa mga kaso complaint. Hindi lang kami, marami pang mga iba dyan na nakapending sa ombudsman. Ganun talaga sa ombudsman, pera-pera lang yun dyan. Ako, Diyos ko po. Paano na lang yung mga naghanap ng hustisya, yung mga biktima ng mga pang-aabuso, etc. Ala ng pag-asa. Sabi ko, nagsalita si Sereno, si Justice Sereno, sinisisi daw yung dahil daw daming patayan, kaya that's why nawawala ng tiwala ang taong bayan sa justice system. Mali ka dyan, Justice Sereno, please wake up. Ang Supreme Court. Dahil nawawala ng tiwala ang mamamayan sa kapagalan at kakorap ng ating justice system. Sereno, Chief Justice Sereno, kung meron ka pang honor na tinatawag, ayusin mo yung trabaho nyo dyan. We requested before for the Chief Justice, hindi pa niya sinasagot, violation ng agad ng kami. In 15 days, dapat sumagot ka. Sabi namin, pwede ba magtagtag ka ng additional drug courts? Yun, dahil di ba dami nadadamay ng mga kababayan natin dito sa operation ng police. Totoo naman yun marami nadadamay dito sa mga tukhang-tukhang niya yan. So, dapat naman, tagtagan naman ang konti, bilisan naman. We also requested the President, magkaroon din ng mga prosecutors, mga investigators, bilis-bilisan nila. Alright. Kaya walang tiwala taong bayan na ngayon, totoo yun, because sa kapagalan at kakurap ng justice system. Okay. Chairman Dante Jimenez ng Volunteers Against Crime and Corruption, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo, sir. Mabuhay ka rin dyan, Erwin. Thank you.